Eto na, simulan na po natin ang ating programa. Dito nga po sa segment na Heart or Heart segment. Pag-uusapan po natin at bibigyang linaw ang mga problema ng ating mga kapatid. Whether mapaproblema man yan sa pamilya o magjowa o kaibigan. Sa usapin ng itutuloy pa ba o hindi na o kung ano man ang magiging desisyon nila. May ibig sabihin itong acronyms natin na HEART. H for half and half, kung pareho kayong undecided. E for evaluate, kung kailangan nyo pang i-process ang sitwasyon o problema na meron kayo ngayon. A for approve, kung wholehearted ay approve sa inyo ang magiging desisyon sa inyong pagsasama. At letter R for reject, kung wala na talagang chance na maayos ang malungkot. O malungkot man na magpaalam sa isa't isa, mas maigi na tapusin na lang kung talagang hindi na kaya. And letter T, try again. Sabi nga ni Maring Aliyah, dust yourself up and try again. Ay, hindi pala. Mali pala yun. Dust it off and try again. Ayan. Eto na mga kapatid, naalala nyo po ba itong nakausap natin? Ako nag-trending itong dalawang ito eh. Sina Gemma at si Patrick. Kung di po kayo nakapakinig, last Friday ba ito? Tama yun, ano? Thursday. Last Thursday mga kapatid, nakausap natin si Patrick na nagrereklamo po sa kanyang live-in partner na si Gemma na isang sugarol. So sabi ko sa kanilang dalawa, babalikan ko kayo next Tuesday. At kapag na-promise sa atin ni Gemma na talagang hindi na siya magsusugal, meron tayong sorpresa sa kanya. Wow, sorpresa. Bibigyan natin siya ng jacket. Chareng! Pero ito, nakausapin po natin sila ulit. Etong magjowang ito itong si Patrick na problemado nga sa kanyang girlfriend na si Gemma or live-in partner. Patrick ng Quezon City, 30 years old. Hello? Hello? Sumama na yata sa bagyong Enteng si Patrick. Nawala na siya. Nawala na rin ba siya sa... Po, ma'am. Ayun! Akala ko nawala na rin siya sa Philippine Area of Responsibility. Hello, Patrick! Hello po, DJ Cha. Naalala mo pa ako? Opo. O, kailan tayo huling nag-usap? Noong nakaraan linggo po. O, kamusta naman kayo? Kamusta ininit nitong nakaraang bagyong Enteng? Kayo ba'y binaha dyan sa inyong lugar? Medyo lang po. Pero nakapag get together. Parang mas nag-bonding po kami. Taray, sa gitna ng bagyo, nag-bonding. Nag-bonding pa sila mga B, I love it. Saan kayo sa Quezon City? Sa Fairview po. Fairview. So, hindi nyo masyado naramdaman si bagyong Enteng. Kumbaga, diretso lang ang buhay dyan. Medyo baha din po dito bandang sa Novaliches, sa may dinadaanan po namin. Pero hindi sa inyo kasi nakapag-bonding pa kayo eh. Opo, hindi naman po masyado. Oo. Sino bang mga nakabanding mo? Nagkausap din po kami na maayos eh. Medyo wala na po siya. Excited na talaga siya ikwento. Opo. O sige, sino bang nakabanding mo? Yung girlfriend mo? Opo. O sige nga, kwentuhan mo ko. From last Friday na nag-usap tayo, kamusta na kayo? Ano nang update? Gumanda po yung takbo ng isip niya. Hindi na po siya nagsusugal. Mas nag-focus na po siya sa trabaho at hindi na po siya napapagalitan. Yung mga bayarin po namin, medyo nabawasan na po kasi sumahod po kami sabay. Yung sa home credit po, nagawan din po ng paraan. Yung naniningil po sa kanyang katrabaho niya, pinakausapan lang namin nitong sa sunod na 15 po. Kumbaga, na po. Mas improving. Mas okay siya ngayon. Yes po. Sure na ito, final answer na ito. Nagkausap na po kami para, sabi niya din naman po, para sa relasyon namin, magbabago daw po siya at hindi niya na daw iisipin yung mga pagsusugal din. Mag-focus na lang kami sa goal namin po. Oo, pero tandaan natin nakausap ko kayo nung Thursday lang. So ilang araw pa lang ito. Kaya talagang dapat bantayang maigi, ha? Opo. Bali, ganun na nga po. Medyo siguro na wala na yung pagsusugal niya, sasabay siguro sa bagyo. Sana naman po. Lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility yung kaadikan tumama niya. Na sana po.
Oo, sumama na. Yun nga sabi niya, sana daw sumama na sa bagyo. Tama, no? Lahat ng mga hindi magandang ugali ng mga partners natin at ng mga tao dito sa Pilipinas, sumama na po palabas sa Philippine Area, sa paglayas nitong si Enteng sa Philippine Area of Responsibility. Pero kausapin ko lang si Gemma, ha? Nasa kabilang line daw balikan kita. Sige po ma'am. Habang naka-CB ako. Alright, Gemma, hello? Hello po. O Gemma, nakakatuwa yung ibinalita sa amin ng jowa mong si Patrick. Ang balita ko, hindi ka na daw nagsusugal. Totoo ba yon? Bali, napipigilan po. Hindi Kasi pa, po, hindi pa totally natatanggal pero napipigilan mo na. Opo, napipigilan ko na po. Kasi po, kumuha po ako ng mga part-time po. Part-time very para good. po. That's good. Opo, naging busy po. Ngayon po, nandito po ako sa part-time namin. Anong part-time na trabaho ang kinuha mo? Paglilinis pa rin po. Akala ko, nag-part-time po ako sa Weteng. Chareng! Okay, sa Pogo. Eme lang. Hindi, ikaw naman, pinapatawa lang kita. So, imbis na gugulin mo yung oras mo sa pagsusugal, naghanap ka na lang ng iba pang trabaho. Opo, may mga baka naman, po. Baka naman, Gemma, yung kikitain mo dyan, pagka nagkaroon ka ng pera, pangsugal mo lang din ulit. Di po, nag-iipon po ako para po makapag-ano po kami. Kasi may nakita po ako online na staycation. Okay, akala ko online sabong na naman ang nakita mo. Online staycation. Staycation po. Para po, pagkatapos ko po ng part-time, halos 15 days po, may part-time po ako ng 15 days. Oo. Bali, mag-day off po ako. Yun po, gusto ko po, yun po yung nasa isip namin, napag-usapan namin na quality time po. May nakita po akong staycation. Sorry. Sa may Tagaytay po. Oo. Inuna ang staycation sa Tagaytay bago bayaran ng mga utang sa home credit. Hindi ma'am, nabayaran na po nabayaran na. Sorry. Oo. Yung kasi home credit yun wag sa natin na lang po. kakalimutan yun. Mga big, sa Apo. lahat po ng mga nakikinig katulad ni Gemma. Kasi last week, bukod dun sa kanyang pagka-addict at pagkalulong sa sugal, nabanggit niya nga, nireklamo ng asawa niya na, ng live-in partner niya, Gemma, ako tinatawagan ng mga pinagkakautangan mong home credit, sa akin naniningil, hindi naman ako yung nangutang, di ba? So, bago tayo magliwaliw, tama yun, Gemma, maigi na at least hindi mo kinalimutan yung mga utang mo na bayaran na siya. At maganda rin yun, at least makakapag-bonding kayong dalawa. Opo. Mas okay yan, Gemma, na yan ang gastusan mo, mga staycation, mag-e-enjoy kayong dalawa, kesa dun sa mga sugal-sugal. Di ba, Gemma? Opo. So, anong feeling, Gemma? Kasi, ito hindi pa natin masasabi, guys, na 100% successful to. Kasi last Thursday ko lang kayo huling nakausap. Pagka ba nakikita mo yung cellphone mo, tas nasanay ka kasi na nagsusugal ka sa cellphone or online, di ba nangangati yung kamay mo na parang, di ba tayo sa umaga, pagkamulat ng mata karamihan sa atin, kuha ng cellphone. Bago kayo mag-thank you, Lord, nagising ako. Ang ginagawa ng iba, kuha ng cellphone. Ako pinakauna kong chine-check, GC namin, nila Sir Ted. Anong update sa balita? Pagkatapos nun, pupunta ka ngayon sa mga balitaan. Pupunta ka ng X or ng Twitter, titignan mo yung mga balita. Ikaw ba, yung nakasanayan mo na tipong pagbukas ng mata mo, pag ganyan mo ng cellphone mo, tumataya-taya ka agad, hindi ka nahihirapan? Hindi ba nanginginig yung kamay mo? Kasi syempre nasanay ka na gano'n ang ginagawa mo lagi. Bali, nung last, nung linggo po, nagbukas lang po, binuksan ko lang po, pero hindi po ako nag-cash in. Guys, I'm so proud of Gemma. Nagbukas lang, hindi nag-cash in. Parang Hindi po lang yan Parang nag-TikTok ka, pero hindi ka nanood ng video. Nag-Facebook ka, pero hindi ka nag-check ng mga post ng kaibigan mo. Binuksan lang. Pagbukas mo, ano nakita mo? Yun po, yung sugal. Kaso, sakto po talaga na yung focus ko ngayon yung makaipon po ng pera para po makapagbayad. Oo. So, ilang days na ulit, Gemma, na hindi ka nagsusugal? Bilangin mo nga. Ikaw mismo magbilang? Opo, simula po nung nag-usap po tayo. Huwebes. Hanggang ngayon po. O, ilang araw na yon? Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. 5 Lunes. araw po. So, 5 days ka nang hindi nagsusugal. Opo. 5 days na rin kayong hindi nag-aaway ni Patrick. Opo. O, sige. Ito, Last po na yung nagbayad po kami ng home credit. Yun po, medyo nagkaanuhan, pero naayos naman po kasi nag-usap po kami na, yun nga po, babayaran po yung mga utang. That's Kaya po, good.
Opo, para po sa amin. Oo, tama. Mahirap din yun eh. Di ba, Opo. inutang mo. Ayoko naman pong mawala siya sa akin. Kaya po, sinisikap ko po. Talagang inaano ko po yung sarili ko. Oh, sige. Ito, sige. Pakausap muna natin si Patrick. Sabi ng mga nandito, bigyan ng pantayayan. Kayo talaga, puro kayo kalokohan dyan. Erwin Ocaña, si Kuya Aaron, si Bea, sumama pa. Si Ron. Baka may pa-staycation ka, DJ Cha. Oh, kita nyo, nag-aantay pa ng staycation. Kailan ba kayo magsa-staycation ng jowa mo? Bali, ano pa po mag-iipon pa po, 15 days pa po kasi yung ano ko Staycation sila sa Soler, may casino, bet? Baka naman mamaya doon kayo sa hotel na may casino, ha? Ha? Hindi naman. Hindi po. Okay. Hindi po. Oo. Kasi umiiwas ka doon. Yun ang sinasabi ng psychologist na nakausap natin last time. Kung addict ka sa shopping, iwas ka sa mall. Kasi pag pumasok ka ng mall, makakakita ka ng kung ano-ano na bibilin mo. Kung addict ka sa online shopping, iwas ka sa mga online shopping apps. 'Di ba? Kung addict ka sa sugal, iiwas ka rin sa mga lugar na may sugalan. Ganun yun eh. Pero sige, usap muna kayo ni Patrick. Patrick? Yes, DJ Cha. Oh, sige. Usap kayo ni Gemma. Anong masasabi mo ngayon na 5 days nang hindi nagsusugal si Gemma? O, sige. Sobrang proud ako sa'yo, Gemma, sa pagbabago mo. Sana tuloy-tuloy mo na lang yung pagbabago mo. At huwag ka nang bumalik dun sa mga dating ginagawa mo na pagsusugal na lahat ng appliances natin na bebenta, nasasanla, cellphone, nasasanla, nang kakautang-utang ka sa mga kasama mo sa trabaho. Sana nga, tulungan mo rin ako na hindi yung lagi mo lang din akong bubungangaan. Siyempre, tulungan mo din ako para yung isip ko, maklear yung isip ko, 'di ba? Kaya nga nililibang kita habang malamig ang panahon at papalis ng bagyo, dito lang muna tayo sa bahay. Pagka may time tayo lagi, talagang lagi na lang tayo magkasama, manood na lang tayo ng mga, alam mo na, yung mga movie, ganun. Ano movie pa panood? Kinabahan ako kung ano panonoodin nila, Kuya Aaron eh. Kinabahan ako, baka Viva Max ba yan, guys? Mais kayong dalawa. Natatawa si Gemma. Parang kung ano-anong pinapapanood sa kanya ni Patrick. O sige, tuloy. Gemma, ikaw naman ano masasabi mo? Very happy si Patrick, 'di ba? Na kahit sabihin na nating 5 days pa lang, pero at least 'di ba? Kumbaga may progress. Opo. Gusto ko lang din po na yung suportahan niya po yung pagbabago ko. Wag niya na pong ulit-ilitin, yung ibalik po ng ibalik para po, 'di ba po, yung isip ko po hindi po magulo. Kumbaga, maganda yung sinabi mo, wag niya nang i-open pa ulit-ulit yung tungkol dun sa pinag-aawayan nyo dati. But ganun siya lagi, parang babae pala to si Patrick, binabalik pa yung mga pinag-awayan nyo noon. Ikaw sige, sabihin mo sa kanya yan mismo, andyan siya sa kabilang line. Sana, wag ka nang magpaulit-ulit kasi, di ba, nakapag-usap na tayo. Ako, talagang pinipilit ko yung sarili ko, talagang iniiwasan ko, kaya sana tulungan mo na lang ako. Tulungan mo ako na mailayo ko yung sarili ko dyan sa bisyo na yan na wala namang idudulot sa akin. Ang ko lang sa'yo, pakiusap ko, huwag na tayong ulit-ulit, diba? Para yung magsumbatan ako, sige. Diba? Huwag na tayong magsumbatan, ganun. Ngayon, diba? Tatanungin ko kayong dalawa, pero bago natin sila tanungin sa kanilang heart decision, Patrick, yes po. Oo, alam mo, instead of putting her down, this is the time na dapat talagang sinusupport mo siya, ina-uplift mo siya lagi. Kumbaga, positive ka, hindi mo na binabalik kung ano yung mga ginawa niya before. Kasi tama rin naman siya, baka mas lalo siyang panghinaan ng loob pag pinapaalala mo sa kanya yung mga kamalian niya dati, di ba? Opo. Yes po. Pero, malaking improvement na lang po yung hindi po siya nagpakashin mga nakarang araw. Hindi po siya nagpupunta ng tindahan. Yun po siya nagpupunta. At saka alam mo, may suggestion ako sa inyong dalawa, Patrick and Gemma. Kung talagang Gemma, di mo mapigilan sarili mo minsan na mag-cash in. Pagka sumusweldo ka, ang i-withdraw mo lang yung panggastos mo sa pang-araw-araw o yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw. Tapos diretso na sa ipon ninyo sa bangko yung sweldo mo para hindi mo nagagamit sa online sugal. Opo. Bali, bibigay ko na nga po siya na po yung paghahawakin ko po ng ATM. Oo. Diba? O anong masasabi mo doon, Patrick, para daw masiguro na talagang di na siya magsusugal? Ikaw pa ang paghahawakin ng sweldo. Baka naman ikaw ang magsugal.
Ay, hindi, wala po ako talagang hilig sa pagsusugal, Bidika. Okay. Kaya talagang magkaaway kami regarding doon sa pagsusugal niya na yan. Patrick, hindi yan ang sinabi ni Gemma last time. Hindi ko nakakalimutan. Ang sabi ni Gemma, pag nananalo daw siya, tuwan-tuwa ka. Yeah, hey, panalo siya. Yan ang sabi niya sa akin last time. Oh. Siguro nga po kasi masaya talaga pag nananalo siya. Kaya nga hindi mo pwedeng i-tolerate yon. Kung gusto mo siyang pagbawalan sa sugal, kaya nananalo o natatalo, bawal. Ang bawal ay bawal, ha? Kaya nga po siguro may kasalanan din po talaga ako sa sitwasyon namin kasi natutuwa din ako pagka nananalo din po siya. Ito, may nag-comment dito. Patrick, past is past. Support mo na lang si Gemma para pareho na kayong maka-move on. At Gemma, iwas na sa sugal. Lambingin mo na lang si Patrick. Yan ang sabi ni Maria Andrea Gumana. Okay. So ngayon, anong desisyon nyo? Unahin natin si Patrick. Anong desisyon mo, Patrick, dito sa inyong pagsasama? Half and half? Evaluate? Approve? Reject? Or try again? Try again na po. Yan. Parang approve na rin po kasi malaking bagay na rin po yung mga nakarang araw na pagbabago na ginawa niya. Siguro baka tuloy-tuloy na rin po. Wag na lang sana tumuloy din yung bagyo papasok sa atin. Samahan na lang sana yung pagbabago niya sa pag-alis ng bagyo. Samahan sana ng pagbabago niya ang pag-alis ng bagyo at naging weather forecaster pa si Patrick. Wag na din daw sana pumasok ang bagyo. Ulan. Lumakas yung ulan. Teka lang. Sige Gemma, bago lumakas ang ulan, ikaw, ano ang desisyon mo? Try again po. Try again. Pareho silang try again. So, Patrick and Gemma, kami natutuwa na 'di ba at least magkakaroon ng one more chance ang inyong pagsasama. Kailan nga ulit kayo magsi-staycation? Bali, mga 15 days pa po. 15 days pa. Pwede ba, Jeff, pag nandito ako, i-message natin sila ulit? Tawagan natin sila after 15 days? Yung a day before sila umalis, no? Oo, para meron silang pangkain dun sa kanilang staycation, no? Gemma and Patrick. Teka, parang itataya mo agad, parang masaya ka. Ibibigay namin to kay Patrick na mismo siguro, a day before ng staycation nyo, ha? I-message nyo kay dito sa aming producer na si Jeff Batlanggaw yung katunayan na talagang nag-book kayo ng staycation kung saan man yan. Tapos magpapadala tayong pangkain ninyo lang, ha? Opo. Sige. Mag-iingat kayong dalawa, Patrick and Gemma. Okay po. Ayan nga po sina Patrick and Gemma ng Quezon City. Diba? Love is much sweeter the second time around. Gusto nilang i-try again at subukan na ayusin itong ang pagsasama nila. Kita nyo yun, di ba? Lahat nadadaan naman sa maayos na usapan. Meron tayong mga comments dito sa ating love question of the day. Single pa rin hanggang ngayon? Paano makakaiwas sa pressure ng parents sa paghahanap ng jowa? Or pressure sa ibang tao sa paghahanap nga ng jowa? Si Carol Pineda, wag na lang pansinin ng mga taong nagpapapressure sa'yo. Kesa naman madaliin, tapos bandang huli, hindi rin magiging maayos. Mas maganda yung kusang dadating at ikaw mismo ang hahanapin. Next naman, si Edwin Aquino. Sasabihin ko sa parents ko na hindi ako nagmamadali at darating din ang tamang panahon at masaya ako na kahit sila lang ang kasama ko ngayon sa buhay. From Edwin Aquino. Di ba nga? Totoo yan. Kantahan mo na lang siya ng pagdating ng panahon. Magkakajowa rin ako. Ay, sorry na po. Baka mas lalong lumakas yung ulan sa labas. Alma Aranilio, pag tinatanong yan, minsan tinatawanan ko na lang. Pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Minsan naman deadma lang ako. Hindi na lang kumikibo para hindi na mahaba ang usapan. Parang si Ate Nessel buko lang, pero mag-hello muna ako kay Maria Gumana, maging daw sa Badiangan family from Iloilo. Magandang umaga po sa inyo. Nagpapabati din si Roberto Ignacio, si Neknek Prado, Joraline Valeriano ng Western Bikutan, Taguig City. And si Crisanta Rodil at si Yaga Esguera. Good morning. Di pala good morning. Gandang hapon po sa inyo mga kapatid. Si MJ Capitle ng South Cotabato, Janet Ponayo, Sarah Bel Torregosa. Dati pa po kitang pinakikinggan kahit nung nasa MOR ka pa. Thank you. Si Crizel Pactor. Kinalimutan ko na nga yan. Erwin, pinasok mo na naman. Bagong Bayan QC.
Ayan, ganyan ang gawin nyo pagka tinatanong kayo kung kailan kayo magkakajowa ng mga magulang nyo. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa na parang wala kang naririnig. Monet Rainera, good morning po sa inyo. At si Champ Orado, magandang umaga din po sa inyo. You know what, at the end of the day, yung mga magulang naman natin, syempre, kaya rin siguro yan minsan napapatanong, lalo pa sa mga anak nilang super hardworking, kasi siguro napapansin din talaga nila, wala ka ng ibang inatupag kundi ang trabaho. Pwede mo silang sagutin in a respectful manner, itong mga magulang mo na ito na darating din ang panahon, di ba? Okay, masyado magmadali. O kaya naman, kung wala ka talagang planong magjowa, okay lang din naman sabihin sa kanila na mapawala sa isip ko yan. Di ko sure kung dadating ang panahon na talagang gugustuhin kong magkaroon ng makakasama sa buhay. Pero dapat maintindihan ng mga magulang na meron din talagang mga tao na alam mo yun, pinipili na mag-isa. Kasi masaya naman sila kahit wala silang kasama. Hindi nila ibinabase yung kanilang kaligayahan at kasiyahan dahil lang may jowa sila o wala. Kasi nga uulitin ko, hindi rin naman lahat ng may jowa o lahat ng pamilyado na ay masaya. Kaya para sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon, alam ko that you are concerned para sa iyong minamahal na anak na parang iniisip mo, oo nga ang tanda na namin, kailan kami bibigyan ng apo nito? O kaya paano pagdating ng panahon, sinong mag-aalaga sa kanya? Pinaghahandaan na po yan ng anak ninyo. Kung magdesisyon man siya na pagdating ng panahon ay hindi siya mag-aasawa o kaya hindi siya mag-aanak. Pero hindi natin pwedeng ipilit yung gusto nating mangyari dun sa gustong mangyari ng anak natin, 'di ba? Kung noon, ang tingin natin, ang kaligayahan at ang kasiyahan ay makakamtan pag nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng pamilya, iba na rin po ngayon. Even before naman may mga tao na gano'n, na okay lang sa kanila na mag-isa sila. Hindi natin pwedeng ipilit yung paniniwala natin sa paniniwala ng ibang tao. Kahit pa anak natin yan, may sariling desisyon at buhay yan. Diba nga? Pero sabi ng aking producer dito na si Jeff Batlanggaut siya, end tayo ng 12:58. Uwing-uwi na po kami. Ayaw po namin maabutan ng ulan. Kaya pasalamatan natin ang ating mga staff dito. Type mo ngayon nila mga B. Pasalamatan natin syempre ang mga nakasama po natin dito sa programang Heart to Heart. Bukas kami pa rin po ang inyong makakasama. Syempre, nandiyan ang ating mga PA, Nia Bugarin, Ed Acerada at Bea Rodriguez, ang ating mga studio technician, Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz, maging si Erwin Ocanya at si Floren Canceran, technical directors Joey Perez, Nanding Bazarte at Grace Toledo. At ang ating researcher na si Rema Anwar at syempre ang ating executive producer Jeffrey Batlanggaut. Sila po ang mga taong kasama ko dito ngayon, dire-diretso po sa pagbibigay ng programa sa Heart to Heart kahit pa umuulan at may bagyong enteng. Congratulations na rin po sa ating winner ng 250 pesos na si Joraline Valeriano and our Sulit TV Box winner Edwin Aquino. O siya, magpapaalam na ako mga kapatid. Susunod na po ang napakagandang programa ni Nanay Christy Fermin. Wala pong maglilipat ng radyo, manatiling nakatutok dito po sa Radyo 5 92.3 True FM. Dito tayo sa Totoo. Paalam mga kapatid.